mga kaibigan. Isang panibagong araw at panibagong episode na naman ng ating mapapakinggan. Welcome sa Salin Salita, ang podcast kung saan pinag-uusapan natin kung paano nagiging tulay ang wika sa trabaho at pang-araw-araw na buhay. Ako nga pala si Janet Arjo. At ako naman po, si Leonardo Pasiones. No, exciting po ang ating magiging episode ngayong araw dahil makakakwentuhan natin ng isang nurse na magbabahagi kung paano niya ginagamit ang wika sa kanyang trabaho. No. Isa po siya sa mga tunay na bayaning na ituturing natin sa kasalukuyan pagdating sa larangan ng pangalaga at ng kalusugan. Kaya halin at makinig, matuto at makirelate, simulan na natin. Saling Salita Podcast. Yan na. Para simulan po, no, magandang araw po, Nurse John Mark. No? Salamat po at pinaunlakan ninyo ang aming paanyaya na may bahagi sa ating mga tagapakinig ang iyong karanasan at kasaniyan sa iba't ibang salik ng iyong larangang pinabibilangan. At bago po ang lahat, maaari niyo po bang ipakilala ang iyong sarili sa ating mga tagapakinig? Magandang tanghali po rin po sa inyo. Ako po si John Mark Lorenzano Rovero, isa po akong rehistradong nurse. Ako po ay nakapagtapos sa Our Lady of Fatima University noong nakaraang taon. At sa kabutihang palad ay nakapasa rin po ako sa ginanap na Philippine Nurses Licensure Examination last December 2024. Nagsimula po akong magtrabaho as a company nurse sa Asian Terminals Incorporated located at Port Area, Intramuros, Manila. Kasalukuyan po ako nagtatrabaho sa pampublikong hospital ng ating bayan sa Navotas City Hospital as an operating room nurse. Isang malaking karangalan ang mapaunlakan ng inyong grupo upang ma-interview at matalakay ang kahalagahan ng komunikasyon sa usapang pangkalusugan. Ayan, no, congrats po, Sir John Mark. Bilang nurse po, ano po yung mga gawain ninyo na nangangailangan talaga ng malinaw na komunikasyon? Halos lahat ng trabaho ay nangangailangan ng maayos na pakikipagtalastasan sa aming pasyente. Unang-una, kailangan naming maging mapanuri at mapag-usisa sa mga binibitawan naming mga salita sa mga aming pasyente. Unang-una, dapat maayos, mula sa puso at mula sa isip, at mararamdaman nila na may nangangalaga or may concern sa kanilang kalusugan. Dahil unang-una, nagiging barrier yun. As a nurse, kailangan namin kapag nakikipagtalastasan o nakikipag-communicate kami sa aming pasyente, kailangan may pangangalaga, may parang mararamdaman mo yung care na kapag nakikipagtalastasan ka. As a nurse, nag-establish kami ng rapport at kailangan namin makuha yung trust ng aming pasyente. Isa yun sa magandang katangian ng mga nurse na dapat sa pakipag-communicate sa aming pasyente ay dapat maayos at mararamdaman nila na may concern yung nurse sa kanila. Yan, no? Maganda po talaga, no, na sa pagitan ng isang pasyente at ng nurse na magkaroon ng isang report para may magaan na samahan o komunikasyon sa pagitan ng dalawa. No? Pero may mga pagkakataon po ba na nagdulot ng problema yung isang hindi malinaw na utos o impormasyon po? No? Paano niyo po ito binigyan ng solusyon? May mga pagkakataon na nahihirapan na sumagot or makakuha ng instruction ng aming pasyente. Kaya sa Navotas City Hospital, inaanyayahan namin yung mga pasyente na kapag pupunta sila sa hospital, dapat meron silang significant other or kasama, maaaring asawa, magulang, tiyahin, o iyo. Nang sa gayon, kung sakaling hindi maintindihan ang instruction sa pag-inom ng gamot, kung paano magiging proseso, ano yung gagawin after ng surgery o post-operation, mas madali nilang maintindihan dahil kung sakaling hindi maintindihan ng pasyente yung mga sinabi namin, merong kaming pupuntahan na, for example, magulang ng pasyente, hindi naiintindihan ng anak. So, yung magulang yung kakausapin namin, ipapaliwanag na ganito po iinumin yung gamot sa gantong oras po.
bawal pong kainin yung ganito, pwede pong gawin nyo to, ganitong posisyon po, para mas madaling maano. Also, kapag ganun, may mga cases na um, previous, as a student nurse, nung student nurse pa lang ako, isa sa clinical rotation ko sa East Avenue Medical Center sa Quezon City, meron akong pasyente na na-handle na Bisaya siya. So, sa communication, meron na kaming barrier. Kumbaga, meron na kaming gap sa isa't isa. Dahil ako, pinanganak ako dito sa Navota, so Tagalog ang kinagisnan kong dialekto o lingwahe. And yung patient na yun is purong Bisaya. So, meron kaming gap sa isa't isa. Hindi ako pwedeng magsalita ng Tagalog dahil maaaring hindi niya maintindihan. Or may mga sabihin akong salita na iba sa kapag tinranslate sa kanila. So, ang ginawa ko noon, hinanap ko yung kamag-anak niya. Then yung kamag-anak na kasama niya rin is purong Bisaya. So, meron kaming gap sa isa't isa. So, wala akong ibang choice kundi sabihin. Pero ang ginawa ko noon, syempre as a nurse, kailangan namin humanap ng ibang way para maibigay yung tamang komunikasyon, tamang pag-inom ng gamot, kung anong proseso. So, naghanap ako sa mga nurses na kasama namin noon sa area na yon na isang Bisaya. So, gladly, meron akong nurse na nahanap na nakapagsalita ng Bisaya. So, kinausap ko siya na dapat i-translate niya yung sasabihin ko. So, ganun ang naging proseso. Yun, napakaganda po ng naging proseso, diskarte niya. Nasagot na po ni Nurse Jan Mike yung pangalawa nating tanong na meron nga talagang problema pag yung kausap o pasyente natin ay gumagamit na ibang wika. Pero dahil dun sa paraan niya na naganap siya ng gumawa siya ng mga estratehiya para mabigyan ng solusyon ng ganung sitwasyon, naparating pa rin yung impormasyon o instruction na nais niyang sabihin. Ngayon ay proceed na po tayo sa pangatlong tanong. Ayan, napakatalino po ng ginawa ni Sir John Mark para lamang po maipahatid yung impormasyon na nais niyang ipabatid sa sa kanyang pasyente. Ayan, para po sa atin pa pong katanungan, paano niyo po pinapaliwanag sa pasyente yung mga technical na terms po sa medisina? So, yan sa mahirap na ipaliwanag. Dahil, ayun nga, unang-una, meron ulit gap between healthcare provider and the normal citizen. Kumbaga, pakikipagtalastasan, hindi pwede namin gamitin yung mga medical terms na ginagamit namin sa trabaho sa pagkapaliwanag sa concern or karamdaman ng aming pasyente. So, magandang example niyan sa HIV. Karamihan sa mga Pilipino kapag nakarinig ng HIV, ang pumapasok agad sa isipan nila sa natong terminal illness. Pinag-iisa nila yung sakit na HIV and AIDS. So kapag sinabi na may HIV ang isang patient or isang tao, meron na considered na yun as merong AIDS. Kumbaga doon sa gap na yon, sa dalawang illness na yon, pinag-collaborate nila. So connected sila sa isa't isa pero hindi sila same na illness. Kumbaga sinasabi nila ay parehas lang yun. Kapag may HIV ka, may AIDS ka na din. Which is not. So doon pa lang meron ng barrier na misconception about sa illness na yon. So hindi namin pwedeng, kaya kapag ganun, kapag may mga patient na kami na ganun, ayan, most likely sa center to ginagawa kapag mga prenatal check-up sa mga buntis. Madalas tinatalakay ang nag-health team kami sa mga buntis nating mamamayan na kababayan na pinapaliwanag yun kung saan nakukuha yung HIV, kung paano natatransmit, ano yung mga possible na maramdaman mo. So yung HIV kasi is a virus. So virus siya na nagko-cause ng AIDS. So kapag later on napabayaan yung HIV sa katawan mo, i-destroy niya yung immune system mo. Then kapag bagsak na at wala ka ng panlaban sa katawan mo, doon na yung papasok yung AIDS. Doon ka na magkakasakit ng AIDS, which makaka-acquire ka na ng mga
infectious diseases, like mga opportunistic infections like TB, pneumonia, yung mga ganon. Also, idagdag ko rin dito na hindi rin ako sa amin, kapag mas madaling example to. Kapag sa amin, ito most common kasi nasakit to ng mga Pilipino myocardial infarction. Ang ipapasok natin yun. Kapag ang pasyente sinugod sa ospital, stroke patient, then pag sinabi na, di namin pwedeng sabihin na, di namin pwedeng sabihin sa pasyente namin na, uy, ang sakit mo, ang diagnosis mo is myocardial infarction or cardio-cerebrovascular obstruction. Hindi namin pwedeng sabihin yun na ganun ka lalim na medical terms. Pwede namin sabihin na ang naranasan nyo ho ay stroke, natake ho kayo sa puso. Yung mga ganun, yung mga simple terms. Hindi namin pwedeng sabihin na myocardial infarction, leptospirosis, hepatitis, and other di namin pwedeng kapag nakita sa chest x-ray, hindi namin pwedeng sabihin na may cardiomegaly ka. Syempre, magiging questionable yun sa pasyente namin, yung cardiomegaly. Diba? Di kami pwedeng gumamit ng mga medical terms sa pag-health teaching or pakikipag-communicate sa aming pasyente. Kung maaari, dapat mas malinaw, mas madaling maintindihan, at mas mabagal para unti-unti nilang maunawaan. Ayun lang. Yeah. Maraming salamat po sa isang makabuluhang sagot, no? Para naman po sa ika-apat na tanong, nagkakaiba po ba yung paraan ng pakikipag-usap mo sa pasyente, doktor at kapwa mo nurse? Sobrang may pagkakaiba talaga. As in, sobrang malayo sa pakikipagtalastasan sa pasyente at sa kapwa naming healthcare provider. Kasi mas madali sa aming mga medical staffs, madali kaming makipag-communicate sa isa't isa. Kapag sinabing PRN, as necessary, ibig sabihin sa amin nun. So madali namin siya, mas madali yung kapag, kasi sa hospital, kasi may mga shifting kami. So ang tinatawag doon kapag yung AM shift, may ka-endorsan na sa PM shift, so palitan kami ng schedule. Siyempre yung patient namin hindi naman pang AM shift tapos discharge agad. So may mga patient na sobrang tumatagal sa hospital. So yung render ng care, mas matagal. So may AM, maabutan pa ng PM shift, maabutan pa ng night shift. So ang ginagawa namin sa endorsement, kapag time ng endorsement naming mga nurses, mas madali kaming makipag-communicate sa isa't isa. Within 30 minutes, tapos na yon. Kasi gumagamit naman ng mga medical terms. For example, ito si patient de la Cruz Mario, 47 years old, need for IVF transfusion as necessary, is PRN. So madali kaming makipagtalastasan. Hindi kagaya ng kapag nasa ER kami, emergency room, so and also sa OPD, ang ang nakakasalamuhan namin is mga pasyente. So hindi kami pwedeng gumamit ng mga medical terms na hindi naman maiintindihan or hindi naman mauunawaan ng aming pasyente. So dapat malaki pagkakaiba niya within sa words, sa choosing ng words, sa way ng pagsasalita, mas malaki. Kasi sa amin, kaming mga nurses, minsan okay lang, hindi kami okay lang na mabilis, ganito, ganyan. Kapag sa pasyente, dapat talaga unang-una, mararamdaman nila yung pag-aalaga kapag nakikipag-communicate sa amin. Ayan sobrang nagamit niyo po talaga yung mga natutuhan niyo po sa inyong pag-aaral. At tunay ngang ang pagiging nurse po ay maraming proseso po, no? Yung bilang panghuli po, ano yung maibibigay niyong payo sa mga gustong maging nurse, lalo na po tungkol sa komunikasyon? Lahat ng kurso mahirap. As in, hindi porket nasa business administration,
hindi ko sa inaano minamalit yung business administration or mga technical vocational courses or TESDA. Ang akin lang, ang mindset kasi ng mga kababayan natin regarding sa mga courses kapag sinabing TESDA tsaka bachelor's degree, sobrang difference nila sa isa't isa. Hindi natin pwedeng i-degrade yung isang kurso para iangat yung isang kurso. Lahat ng kurso mahirap. Bali dumadali na lang yung pag-aaral sa isang kurso na tinatahak mo kapag ikaw nagugustuhan at minamahal mo yung kursong pinili mo. Ako, as second courser ako I took civil engineering nung first course ko. Then, incoming third year ako, I failed sa una kong subject. So, doon pa lang, as in no way ako, as in wala akong ibang gustong gawin. Ano kaya ako, ano yung magiging next course ko. So, ayun, na basa-basa. Tapos nung time ng pandemic, sabi ko, kailangan ng nurses. Kailangan ng kasi nung time na yun, parang nagkakaubusan ng mga healthcare provider So, kailangan ko tawag siguro, kumaga will din, na tahakin ko yung yung nursing. So, I took nursing way back 2021. Then, tuloy-tuloy yun, hanggang sa nakapasa na ako. Ang makapayo ko lang sa mga gustong kumuha ng kurso sa as a medical staff, nurses, doctors, pharma, and whatsoever, dapat mahalin nyo kung ano yung ginagawa nyo. Kasi unang-una, sa aming mga nurses, we provide care. Care talaga yung kasunod ng nurse. Nang kapag sinabi mong nursing o nurse, kailangan kasunod nun care o pag-aalaga. Sa medical staffs naman, like mga doctors, sila nagpo-provide sila ng cure. Cure naman sa kanila, sa amin naman is care. So, ang kalagahan nun, iko-correlate ko yung care at saka sa communication. As a nurse, kailangan namin na kapag nakikipagtalastasan kami sa aming pasyente, kailangan may empathy and sympathy kami. So, we need to step on their shoes para maintindihan namin yung concern nila. So, yung mga pasyente namin is nag-establish rin kami ng rapport. Rapport which is a trust between patient to nurses. So, kapag may pagkitiwala na ang patient sa amin na parang nararamdaman ko yung pag-aalaga ng nurse na to, concern to sa akin. So, hindi siya matatakot. Hindi siya matatakot na mag-address pa ng nararamdaman niya na, Dok, ganito po nararamdaman ko, nurse, ganito po nararamdaman ko, ba't ganito po yung mga gamot. So mas madali yung communication nyo between two kasi meron na kayong trust Meron na-establish mo na yung trust ng patient mo sa'yo. So hindi na siya parang isang family na kayo na hindi ka na matatakot mag-address ng concern mo. Unlike na ikaw, nurse ka, tapos parang bad temper ka, short temper ka, na konting ganito, konting kibot. Ano ba nararamdaman mo, arte-arte mo, ganun. So, di ba, as ikaw pasyente, parang maano ka na, ayoko na siguro, normal lang siguro itong nararamdaman ko. So, yung gap na yon, so hindi na-address yung concern ng patient mo. So, uwi siya ng bahay niya, dadamdamin niya yun, then yung concern niya about sa health niya is hindi na gamot or hindi nabigyan ng action. So, kapag lalala yung sakit, lalala, then afterwards, kapag sobrang lala na, naging chronic illness na siya, chronic disease na siya, tsaka siya ngayon pumunta ng hospital, tapos wala na magagawa yung mga doctors, wala na magagawa yung nurses. So, dapat, kapag magiging gusto mo mag-nurse, dapat talaga mapag-alaga ka. Tapos iniisip mo yung mga sabihin mo sa pasyente mo, dapat maayos kang makipag-usap. Kahit na may mga pasyente, syempre intindihin mo rin Intindihin mo rin na kapag in pain yung patient, so ang tendency sa kanila, yung emotion nila is nasa peak. So maaaring galit sila, na mabilis sila mairita. So dapat ikaw, ibaba mo yun. Ibaba mo yung sarili mo. Kailangan mo silang intindihin kasi sila yung nangangailangan ng
maayos na pag-aalaga. Ayun lang. Yun, no? Masasabi natin na ang pagiging isang nurse ay hindi lang talaga isang trabaho o hanap buhay, no? Ito isang calling, no? O tawag na hindi lang basta pera, kundi andun yung care or yung passion mo na alagaan o tulungan yung ibang tao na nangangailangan o may sakit. Yan. Kung babalikan niyo po yung sarili niyong unang taon o araw sa pagiging isang nurse, no? Ano po kaya yung pinaka-importanting natutuhan mo pagdating sa pakikipag-usap? Ang unang-una talaga, dapat may pag-aalaga ka, mararamdaman talaga. Paulit-ulit ko sasabihin yun na dapat kapag nakipagtalastasan ka sa pasyente mo, at kahit nung unang trabaho ko sa hospital, dapat malumanay talaga. Kasi nga, unang iniisip ko or pinapasok ko sa isipan ko na in pain lagi ang patient namin. May mga chronic illnesses sila. So, dahil sa sakit na nararamdaman nila, mas nasa peak sila ng emotion nila na mabilis silang mairita, mabilis silang magalit. So, ayun na palagi ko siyang iniisip na ay kailangan kong babaan yung sarili ko. Kumbaga, kailangan ko silang intindihin. Kailangan ko ma-provide yung concern, ma-provide yung pag-aalaga na sinumpaan ko, and dapat may maayos na pakikipagtalastasan talaga sa mga pasyente. Grabing nakakabilib at nakaka-inspire po yung mga ibinahagi mo sa amin ngayong araw, Nurse John Mark. No? Pagdating sa larangan ng kalusugan, so kung paano nakaka-apekto yung iba't ibang salik ng wika sa paraan ng isang unawaan at komunikasyon, lalo na sa larangan ng kalusugan. Maraming salamat po sa inyong oras at sa mga kwentong puno ng aral at mula sa pusong pagtupad ng iyong tungkulin. Tunay nga kapag nurse ka talaga, nandoon yung care. Kaya pinapakita lang nito na ang wika ay hindi lang salita, ito ay pagkalinga, pangunawa at pakikipagkapwa-tao. Sa bawat tanong at tugon, mas nakikita natin kung gaano kahalaga ang komunikasyon sa larangan ng medisina. At para sa ating mga tagapakinig, no, tandaan natin, no, kahit ano pa man ang iyong profesyon, no, mas maayos na nakikipag-usap, no, ay susi sa isang matagumpay na trabaho at maayos na samahan. Yan, kaya alagaan natin hindi lang ang ating kaalaman, kundi pati na rin ang ating pakikitungo sa kapwa, dahil sa huli ang wika ay tulay sa pagbubuklod ng bawat isa. At dito na po nagtatapos ang ating episode sa araw nito sa Salin Salita. Huwag kalimutang i-follow kami para sa iba pang mga kwentong makabuluhan. Hanggang sa susunod na kwentuhan, paalam at laging mag-iingat sa salita, sa gawa at sa puso. Dito lang yan sa Salin Salita Podcast. Yeah, thank you. Maraming salamat po, Nurse Jan. Na-pressure naman talaga ako.